Guys, tapusin nyo ang video na ito dahil ito ang mga dapat nyong i-check sa inyong ticket. Dahil ito ang mga posible nyo maging problema sa airport kapag hindi nyo ito na-check. Unahin muna natin ito sa post ni OFW Heart Asia na may isang OFW na umuwi sa Pilipinas na may dadalang sobrang kilo sa kanyang maleta. Siguro ang tinutukoy dito ay sa hand carry baggage. Dahil sa hand carry baggage lang naman, pwede magpasobra ng kilo. Hindi pwede sa check-in baggage dahil kapag sobra ang check-in baggage nyo, ay magbabayad na kayo ng over baggage fee. Napayagan naman daw ito sa Kuwait Airport pauwi sa Pilipinas. Pero pagdating sa Pilipinas ay pinagbayad daw siya ng 6,500 pesos. What? So eto na nga guys, ganito din ang binahagi ng isa nating taga-subaybay na pinabayad daw siya pagdating niya sa Pilipinas. Dahil yung check-in baggage allowance niya na international flight ay hindi tugma sa check-in baggage allowance niya sa domestic flight. Dahil meron pa siyang flight pauwi sa kanyang probinsya. So malaki ang binayaran niya at yung ibang sobra ay pinamigay daw niya sa NAIA. Lagi nating sinasabi na pwede maglagay sa hand carry ng up to 10 kg kapag galing sa ibang bansa pauwi sa Pilipinas. Pero guys, may exemption dito. Kapag may domestic flight kayo pauwi sa inyong probinsya, ay huwag nyo itong gagawin dahil mahigpit ang airport natin sa Pilipinas, lalo na sa hand carry kapag domestic flight. At ganon din sa check-in baggage. Dapat yung baggage allowance nyo galing sa international flight, ayun din ang baggage allowance nyo sa inyong domestic flight. Dahil kapag hindi ito tugma at mas marami ang dala nyo sa international flight, pagdating nyo or pag-check-in nyo sa domestic flight ay malaki ang babayaran nyo. Puwera sa mga yan, eto pa ang mga dapat nyong i-check. Tulad na lang sa inyong pangalan. Dahil isang kababayan nating OFW sa bansang Saudi Arabia ang na-offload dahil may mali or baliktad ang pangalan na nakalagay sa kanyang ticket. Example ng mga mali sa pangalan guys na imbis apelyido nyo ang ilalagay, ay middle name ang nalagay. At yung iba naman ay may mga extension sa pangalan. Pero kapag ang nakalagay sa inyong ticket ay yung pangalan nyo mismo, na yung pangalan at apelyido, or apelyido sunod ay pangalan na nakalagay sa inyong passport, ay okay lang yan. Pero para makasiguro kayo ay itanong nyo sa inyong employer para matawagan niya ang opisina or travel agency kung saan siya nag-book. Guys, eto dapat ang i-check nyo sa inyong ticket kung tama ba ang mga impormasyon, lalong-lalo na ang inyong pangalan. Dahil isang kababayan natin ang nagbahagi ng karanasan ng kanyang kaibigan sa Riyadh Airport na hindi pinayagan makalipad ng immigration dahil may mali sa pangalan or nabaliktad ito. Mostly, ang makikita natin na nakalagay na pangalan sa ating ticket ay mauuna ang ating apelyido, sunod ang pangalan at yung title ng ating gender. So, na-offload si kabayan at pinabili ng bagong ticket. Ganito din ang naging karanasan ng isang kababayan natin sa bansang Saudi Arabia pa rin na hindi pinayagan makapag-check-in ng airlines dahil nga may mali sa kanyang pangalan. Buti at pinabago ito ng kanyang amo at hinabol sa kanya sa airport. Hello guys! Nandito po ako ngayon sa Paliparan. At ito na nga ang nangyari. Hindi matanggap ang ticket ko kasi mali ang apelyido kong nilagay nila. And then, ito, nakatambay ako. Tinawagan ko na rin yung amo kong lalaki, yung anak. So, oramis ko, pumunta naman siya at inasikaso. Pero hanggang ngayon, hindi ko siya dumarating. And then, sabi 5 o'clock daw ang arrival. Pero, pagkakaalam ko hindi yan nasusunod kasi nga hindi siya nasusunod, marami pa kasi nakapila. Yan guys, nandito ako ngayon. Pila. Meron din akong kasama na ganun din ang sitwasyon niya, mali ang apelyido. Kaya eto, hintay-hintay lang pag may time, kahit pagod, nakakapanghina, dito lang kami. Yan. Iba naman sa naging karanasan ng isa pa nating kababayan. Dahil tama naman ang pangalan na nakalagay sa kanyang ticket, pero hindi siya pinayagan ng airlines na ma-check-in ang kanyang mga bagahe or mga check-in baggage. Dahil hindi pala sinama sa ticket or pagbili ng ticket ng kanyang amo ang kanyang check-in baggage allowance.
Buti na lang ay nag-ambagan ang makababayan natin sa airport para mabayaran niya ang kanyang check-in baggage at madala niya ito pauwi sa Pilipinas. Magkano po ang ano? Ate, may babayaran ka? 190 daw yung babayaran ko. Hindi allowed nung hindi binayaran ng amo ko yung aking baggage ticket lang. Ito ay dagdag lang din po ato. Tinutulungan ako ng mga kabayan ko dito. Ate. Kulang siya ng 190 ate. Thank you so much. So, maging paalala ito sa lahat ng mga kababayan natin mga OFW na laging i-double check ang ticket nyo kapag bigay pa lang sa inyo ng amo nyo. Kung tama ang pangalan at kung merong check-in baggage allowance. Sa hand carry baggage allowance naman guys, kahit walang nakalagay sa ticket ay automatic yang meron dyan. Pero sa check-in baggage allowance ay dapat nakalagay kung ilang kg or piraso sa ticket nyo. Dahil ang check-in baggage allowance ay pwedeng alisin o hindi isama sa pag-book ng ticket ng mga kuripot or ng mga wais na mga employer.